Ayan, magandang araw. Welcome po sa ating tambayan. Welcome po. Isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayong araw. Pero bago po yan, paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapakinggan sa channel na ito, maging po ang aking boses. At ang kwento pong ating pagsasaluhan ngayon ay ang kwentong pag-ibig ni Irish at ni Antonio. Kaya naman, tumutok lamang kayo. Minsan, ang hinahanap natin ay nasa tabi lang pala natin noon pa. Hindi lang natin makita dahil nakatingin tayo sa malayo. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong kay Irish ni Antonio Pascua. Ang lalaking pinakasalan niya ng dahil sa isang kontrata. Ha? Eh di matutulog. Kaya nga ako nakahiga dito sa kama, 'di ba? Sagot niya dito. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Piloso po. Correction, piloso pa, kasi babae ako. It's not funny. Masungit na sabi nito bago magpatuloy. May hindi kayata naintindihan sa napag-usapan natin. Kaya merong connecting door sa kwarto ko at sa kabilang kwarto. Dahil doon ka matutulog. Huwag mong kalimutan na contract marriage lang yung kasal natin. No feelings involved. Hindi napigilan ni Irish na iikot ang mga mata paitaas tsaka padabog na bumangon sa kama. Bakit di mo sinabi kaagad? Feeling mo naman gustong-gusto kong tumabi sa'yo. Diyan ka na nga. Naglakad siya papunta sa itinuro nitong connecting door. Ngunit natigilan si Irish nang makalapit doon. Hindi niya kasi alam kung paanong bubuksan yon dahil wala namang doorknob. Paano ba bumubukas to? Sasabihin ko bang open sesame? Abracadabra? Alanganin ang ngiting tanong niya kay Antonio. Sally, may button dyan sa likod ng frame na nakasabit. Para in case na pumasok dito si na mommy, hindi tayo mabubuko. Wow! Ang taba ng utak mo ah. Akalain mong naisip mo yun. Gagawin mo talaga yung lahat para sa kanya, no? Binulong niya na lang ang huling sinabi. What did you say? Ang sabi ko, lilipat na po ko. Malapit nang mag-isang linya yung mga kilay mo. Oh. Relax, okay? Wala akong balak gapangin ka. Ano ka, si Chris Evans? Sabay pindot niya sa button na sinabi nito. Narinig niya pa ang pagpalatak ni Antonio. Pero hindi niya napinansin yun. Namangha na kasi siya sa pagbukas ng connecting door na nagkokonekta sa dalawang kwarto. Ang galing naman, high-tech, komento niya. Isara mo na yung pinto. May makikita ka ring button sa frame na nandyan sa kabilang kwarto. Sabi ni Antonio. Okay. Tugon niya dito. Iniangat niya ang nakitang frame sa pinasukang kwarto at pinindot yun. Feeling naman niya gusto kong makatabi siya sa kama. Anya sa sarili pagkasara ng pinto. I can hear you, Irish. Nanlalaki ang mga mata na natutop niya ang bibig. Hindi soundproof? Hindi. Para marinig ko kung anong ginagawa mo dyan sa kabila. Mamaya mag-ingay ka dyan. Marinig ka pa nila, mommy. Tugon ni Antonio mula sa kabilang kwarto. Trust issue? Kung dyan na lang kaya ako sa kwarto mo para makasiguro ka na wala akong gagawin na ikabubuko natin. Binuksan niyang muli ang pinto at isinungaw ang ulo. Gustong-gusto mo talaga akong makatabi, no? Ew! Huwag ka nga mag-assume. Good night. Inis na sinarado niya yung pinto. Basahin mong maigi yung kontrata natin. Para wala kang makalimutan, okay? Pahabol na paalala pa nito. Imbis na sumagot ay nag-make face na lang si Irish habang ginagaya ang sinasabi ni Antonio. Iginala niya ang tingin sa kabuuan ng kwartong kinaroroonan niya. In fairness, maganda at mukhang kumpleto sa gamit. Naglakad-lakad siya sa loob ng kwarto. Huh? Teka lang, walang banyo at pinto? Ibig sabihin, dun pa rin ako sa kwarto niya dadaan palabas? Dun din ako magbabanyo at maliligo? Bulalas niya. As if on cue, bumukas yung connecting door at sumungaw doon yung ulo ni Antonio. I forgot to tell you. Extension to ng kwarto ko kaya wala kang sariling banyo. At saka, baka biglang dumalaw sila mommy, kaya andito rin yung mga gamit mo. Paliwanag nito. So ano tong kwartong to? Kulungan ko? Nakapamewang na tanong ni Irish. Mukha bang kulungan to sa'yo? And besides, pwede ka namang lumabas at magliwaliw sa buong bahay. Sabi ko nga eh. Kaya lang hindi ka ba maiistorbo kapag pabalik-balik ako dito at dyan sa kwarto mo? Siyempre, kailangan kong magbanyo o lumabas. Ayos lang.
Masasanay din ako sa setup natin. Basta tandaan mo lahat ng napag-usapan natin. Kung hindi, babawiin ko yung bake shop mo. Banta nito na kinataranta niya. Uy, teka naman, wala namang bawian ano. Kasal na tayo at nakuha mo na yung first kiss ko kanina sa simbahan. Kaya wala nang saulian ng bake shop. Hindi napansin ni Irish na saglit na natigilan si Antonio nang mabanggit niya ang first kiss. Totoo kasi ang kasal nila, kaya kailangan siyang halikan nito sa harapan ng pamilya at mga bisita nila. Fine, basta umayos ka lang, anito. Akmang isasara na nito ang pinto nang matigilan nito. Hindi ka ba magpapalit ng damit at manghihilamos? Napatingin si Irish sa suot na damit. Nakadamit pang kasal pa rin pala siya. Sobrang pagod na kasi ako eh. Isa pa, ang hirap hubarin ng damit na to. Kaya bukas na lang ako magpapatulong kina Manang. Pagod na pabagsak siyang naupo sa malambot na kamang naroon. You're not thinking. Eh di nabuking nila tayo. Ha? Biglang kumabog ang dibdib ni Irish nang pumasok si Antonio at lumapit sa kanya. Anong gagawin mo? Tutulungan kita. Para makaligo at makapagpalit ka na ng damit. Talikod na. Gusto ko na ring magpahinga. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa katawan mo. Sabi nito nang mapansin ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Sige. Nahihiyang tumayo tsaka tumalikod siya para mabuksan nito ang zipper sa likod ng wedding dress na suot niya. Dahil nakatalikod, ay hindi niya nakita na pinagpapawisan at napalunok si Antonio habang unti-unting binababa ang zipper. Ayan, maligo't magpalit ka na. Saad nito tsaka mabilis na bumalik sa kabilang kwarto. Ang sungit. Bulong ni Irish habang sinusundan ng tingin si Antonio. Habang nakababad sa bathtub ay iniisip niya ang mga nangyari sa araw na yon. Inalok si Irish ni Antonio ng contract marriage para tigilan na ng parents nito ang pangungulit na mag-asawa. Hinihintay kasi ng lalaki ang first love nito na si Cassandra na kasalukuyang nasa US. Kapalit ng kasal nila ay ang bake shop na pinapangarap ni Irish. At ang usapan nila ay ipapaanal nila ang kasal at maghihiwalay kapag bumalik na si Cassandra. Ay, wala nang urungan. Kailangan mo tong kayanin at panindigan, Irish. Alang-alang sa pangarap mo. Kumbinsi pa niya sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw ay umaktong animoy tunay talaga na mag-asawa sina Irish at Antonio. Good morning po. Hindi ko po alam na darating kayo. Hindi po ako nakapag-ready ng iluluto. Nahihiyang wika ni Irish sa mga in-laws niya. It's okay, Iha. Huwag ka nang mag-abala. Magpapadeliver na lang tayo ng pagkain. Nakangiting wika ni Mrs. Pascua. Pasensya na kayo kung nagpunta kami ng walang pasabi. Saad naman ni Mr. Pascua. Ayos lang po. Medyo tinanghali din kami ng gising kaya wala pa po kaming naihandang almusal. Hinging paumanhin pa niya. Kamuntik nang mapapitlag si Irish nang maramdaman ang kamay ni Antonio sa balikat niya. Naiintindihan naman namin kung tanghaliin kayo ng gising. Kakakasal niyo pa lang, kaya nasa honeymoon stage pa kayo. Animoy kinikilig na sabi ni Mrs. Pascua. Napaubo naman si Antonio. Pakiramdam naman ni Irish ay pulang-pula ang mukha niya. Excuse me po, ikukuha ko po muna kayo ng maiinom. Gusto niyo po ba ng kape or juice? Tanong niya sa in-laws para makaiwas dahil ilang na siya. Kape na lang, Iha. Salamat. Tugon ni Mr. Pascua. Sige po, igagawa ko po kayo ng kape. Pasimple niyang inalis ang kamay ni Antonio na nasa balikat niya. Gusto mo rin ba ng kape? Tanong niya dito. Yes, honey. Thank you. Hindi niya napaghandaan ang sumunod na ginawa nito. Hinalikan siya nito sa pisngi. Okay. Alanganing sabi ni Irish, tsaka nagmamadaling umalis ng living room. Pagkarating niya sa kusina ay napasandal siya sa island counter. Grabe, hindi man lang magpasintabi. Aatakihin ako sa puso sa pinaggagawa niya. Reklamo niya habang sapo ang dibdib. Humugot siya ng malalim na paghinga bago nagtimpla ng kape. Nang araw na yon ay kailangan nilang ipakita sa mga magulang ni Antonio na sweet sila sa isa't isa. Kilig na kilig naman si Mrs. Pascua sa isipin na magkakaapo na sa wakas ang mga ito. Hindi na kami magtatagal para hindi na namin maistorbo ang newlywed moment yung dalawa. Biro pa ni Mr. Pascua nang ihatid nila ang mga ito sa sasakyan. Di naman po kayo nakakaistorbo. Dalo lang po kayo anytime. Ipagluluto ko na po kayo sa susunod. Turan pa ni Irish sa mga in-laws. Sige, Iha, magsasabi na kami sa susunod para hindi kayo mabigla. At saka para hindi mauldot yung anumang plano nyo.
Baka mamaya may naistorbo kami. Pilyang wika pa ni Mrs. Pascua. Si Mommy talaga. Mag-iingat po kayo. Pagkatapos yakapin ng ina ay ipinagbukas na ito ni Antonio ng pinto ng kotse. Lihim na napangiti si Irish dahil nakikita niya kung gaano ka-gentleman at kabait si Antonio sa ina nito. Pagkaalis ng mga in-laws ay nauna nang pumasok sa loob ng bahay si Irish. Ay, awkward much. Mabuti na lang talaga umalis na sila. Pakiramdam ko lalagnatin ako. Anya matapos na pabagsak na naupo sa couch sa sala. Good job! Napatuwid siya ng upo nang marinig niya ang boses ni Antonio. Sa susunod, magpasintabi ka naman kung may gagawin ka para hindi ako nagugulat. Sabay irap niya dito. Alangan namang magpaalam pa ako sa'yo tuwing aakbayan kita at hahalikan. Eh di nakahalata si na mama at dad. And besides, nasa kontrata yon. Kahit na, dapat mag-warning ka man lang. Bakit? Affected ka? Of course not. Pwede mo nang pasimulan ng construction ng bake shop mo bukas. Biglang nagliwanag ang mukha niya sa sinabi nito. Talaga? Yes. Okay na yung lahat ng papeles. Si Julian yung bahalang tumulong sa'yo. Tukoy nito sa assistant. Okay, salamat. Akit na ako sa kwarto. Ipa-finalize ko kasi yung mga design eh. Kailangan ko ring i-follow up yung bibilhan ko ng mga supply. Excited na paalam ni Irish. Go ahead. Thank you. Pakanta-kanta na umakyat siya sa hagdan. Kulang na lang ay halikan niya si Antonio sa sobrang saya. Matagal ng pangarap ni Irish ang magkaroon ng sariling bake shop. Bukod sa culinary arts ang tinapos na course ng dalaga, nakalakihan niya ang pagbibake sa kanyang lolo at lola. Kaya naman namana niya sa mga ito ang hilig sa paggawa ng tinapay. Dahil sa sobrang excitement ay halos hindi siya nakatulog, kaya tinanghali si Irish ng gising kinabukasan. Bakit di mo ako ginising? Tanong niya kay Antonio nang nadatnan niya itong nag-aalmusal sa dining table. Sinubukan kitang gisingin. Ikaw lang tong tulog mantika, kaya hindi ka magising. Humihili ka pa nga eh. Anito bago sumimsim ng kape. Hoy, hindi ako humihili ka no? May sobra ka ba sa niluto mo? Alanganing tanong niya dito. Kasama kasi sa usapan nila na hindi niya ito kailangang pagsilbihan. Kaya kanya-kanya sila sa pagluluto ng pagkain nila. Meron. Tumayo si Antonio at kinuha nito ang pagkaing natatakpan sa island counter. Nanlaki ang mga mata ni Irish nang makita niya na tanging board short at apron lang ang suot nito. Kaya nang ilapag nito sa harapan niya ang pinggan na may pagkain, ay nag-hello sa kanya ang 8-pack abs ni Antonio. Wow! Salamat. Buti na lang may sobra sa niluto mo. Nagmamadali na kasi ako eh, nakakahiya. Nag-message sa akin si Julia. Nandun na raw siya sa site. Pinilit niyang mag-focus sa pagkain. Sinadya akong sobrahan yan. Alam ko kasi na ganito yung mangyayari. Ang hirap mo nang gisingin, ang bagal mo pang kumilos. Sermon pa nito sa kanya. Pasalamat ka, nagmamadali ako at masarap itong niluto mong almusal. Bulong niya sa pagitan ng pagmuya. What did you say? Kunot noong tanong nito sa kanya. Ang sabi ko, ang sarap nitong niluto mo. Pwede ka nang maging chef. Sabay ngiti pa ni Irish. Are you insulting me? Ininit ko lang naman yung tirang pagkain kahapon eh. Hindi maipinta ang mukhang sabi pa ni Antonio. Hindi niya mapigilang matawa. Pa-apron-apron ka pang nalalaman dyan. Nag-init ka lang pala ng pagkain. Akin na nga yung kinakain mo. Akmang kukunin nito ang plato pero nilayo niya yon. Wag naman, sorry na. Uubusin ko to bago dumating si Aidan. Anya at saka nilantakan ulit yung pagkain. Aidan? Who is that? Kaibigan ko. Sasamahan niya ako sa site. Kaya ang sabi ko sa kanya, daan na lang siya dito sa bahay mo. Hindi tumitingin kay Antonio na sagot dito ni Irish. Wait, alam niya yung tungkol sa kontrata natin? Oo, pero wag kang mag-alala kasi mapagkakatiwalaan naman yun. Nginitian niya ito tsaka nagmamadaling tinapos yung pagkain. Salamat! Pahugas na rin yung pinagkainan ko ah. Malapit na raw siya eh. Bye! Hey! Who told you na pwede mo akong utos-utusan? Dinig pa ni Irish na sigaw ni Antonio habang palabas siya ng dining area. Bawi ako sa iyo bukas, promise! Bye! Saktong paglabas niya ng bahay, ay naroon na yung kotse ni Aidan. Hopin! Nakangiting wika nito na gwapong-gwapo sa suot na casual clothes. Thank you! Tara let's! Excited na ako! Sumakay siya ng passenger seat at agad na nag-seatbelt. Mukha nga, naiiling na lang na pinasibad nito ang kotse. Tanaw ni Antonio mula sa front door ng bahay niya ang pagsakay ni Irish sa kotse ng lalaking sumundo dito.
Sa sobrang excited niya, nakalimutan niya tong folder na dadalhin niya. Umiiling na tinignan niya ang folder na hawak. Bumalik siya sa dining area para linisin yung mesa at hugasan yung pinagkainan nila. Pinili ni Antonio na huwag kumuha ng mga kasambahay para walang makaalam ng setup nila ni Irish. Silang dalawa lang dapat ang nakakaalam ng usapan nila. Kaya hindi siya makapaniwala na merong pinagsabihan ang dalaga. Pagkarating sa opisina ay agad niyang tinawagan ng assistant na si Julia. "Kumusta yung construction ng bake shop?" Bungad niya sa assistant. "Maayos naman po yung lahat, sir. Pabalik na po ako dyan." Kumunot ang noo niya sa sagot ni Julia mula sa kabilang linya. "Bakit? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka na munang pumasok ngayon. Tulungan mo na lang muna dyan si Irish." "Mukhang di na po ako kailangan dito ni Ma'am Irish. Kasama niya naman po kasi yung kaibigan niya." Nagkasalubong ang mga kilay niya sa sinabi ng assistant. Lalo na nang mag-send pa ito ng picture ng dalawa habang sinusupervise ang construction ng bake shop. "Fine, bumalik ka na lang dito sa office. But make sure na wala siyang kailangan sa'yo." Bilin pa ni Antonio. "Okay po, sir." Pagka-end ni Julia ng tawag ay napaisip siya. So close na close sila ng Aida na yun, ha? Willing siyang samahan si Irish doon. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bumukas ang pinto ng office niya. "Hey bro, kumusta? What's with that face?" Tanong sa kanya ng kaibigang si Atlas. "Where's your manner? Hindi ka ba marunong kumatok? Ang sungit mo naman, parang hindi ka bagong kasal." Prente itong naupo sa upuan na nasa harapan ng desk niya. "Alam mo naman kung ano yung totoo. Kaya huwag kang mag-expect na aakto ko na parang in love at masaya sa honeymoon." Alam din pala ng best friend niya ang tungkol sa contract marriage nila ni Irish. "Oh, so yun yung dahilan kaya ganyan yung mood mo. Hindi ka nakascore kay Irish." Pang-aasar na tanong pa sa kanya ni Atlas. "What the heck, Atlas? Wala akong balak na i-consummate yung marriage namin ni Irish." "Why not? Totoo naman yung kasal nyo. Huwag mong sabihin na ayaw mong magkasala kay Cassandra. Ni hindi ka nga sigurado kung anong ginagawa sa US nun eh." Saglit siyang natigilan sa sinabi ng kaibigan. "I trust her." Anya nang makabawi. "Kaya ba hindi mo siya pinabantayan sa mga tauhan mo? You know what, bro? Kung mahal ka talaga ni Cassandra, hindi niya pipiliin yung career niya kaysa sa'yo. Lalo na't alam naman niya na minamadali ka ng mag-asawa ng parents mo." Mahabang litanya ni Atlas. Marahas na napabugan ng hangin si Antonio at napasandal. "I want to respect her dream and her privacy as well." Hindi mo ba naisip minsan na baka hindi mo talaga mahal si Cassandra, bro? Ano bang pinagsasasabi mo? Baka kasi napagkamalan mo lang na pagmamahal yung utang na loob. Kasi inalagaan ka niya nung nabulag ka dati. Napaisip ulit siya sa sinabi ni Atlas. "Napaisip ka, no? Think of it, Antonio. Malay mo, yung totoong mahal mo, nasa tabi-tabi lang. Baka magsisi ka kapag na-realize mo tapos huli na yung lahat." "Kailan ka pa naging love guru? Single ka naman." Banat ni Antonio sa kaibigan. "I'm single by choice, bro. Whatever. Maniniwala lang ako sa'yo kapag may love life ka na." "Tatawanan talaga kita kapag tama ako, ah." Napailing na lamang si Antonio. Pagkatapos kunin ni Atlas sa opisina niya ang kailangan nito, ay naiwan siyang napapaisip sa mga sinabi nito. Maybe I should call her. I-denial niya ang number ni Cassandra na nasa US, pero hindi nito sinasagot ang tawag. Salami. Baka natutulog siya. Kumbinsi pa niya sa kanyang sarili. Mamaya ko na lang siya tatawagan. Sinubukan ni Antonio na mag-focus na lang sa kanyang trabaho. Si Cassandra Flavier ay first love ni Antonio. Nagpunta ito sa US para i-pursue ang modeling career nito. Sinubukan niyang pigilan ang dalaga pero sinabi nito na kung mahal niya ito ay hahayaan niyang tuparin nito ang pangarap. Samantala, pagka-uwi ni Irish, galing sa ipinapatayong bake shop, Bakit dito siya natutulog? Kunot noong tinitigan niya ang naabutang natutulog sa sala na si Antonio. Hindi naman siguro niya ako hinihintay umuwi, ano? Huwag kang ngang mag-assume, Irish. Kastigo pa niya sa kanyang sarili. Napagdesisyonan niya na gisingin ang binata. Hey, lumipat ka na sa taas, Antonio. Gising! Bahagyang niyugyug niya ang balikat nito. Antonio, mananakit niyang katawan mo kapag dito ka sa couch matulog. Gising! Huy! Napasinghap siya nang bigla siyang hilahin nito kaya bumagsak siya sa ibabaw ni Antonio. Antonio, ano ba? Gumising ka nga!
Cassandra. Sambit nito habang tulog pa rin. Hanggang panaginip siya pa rin. Anak ng tokwa naman oh. Reklamo niya sa natutulog na asawa. Bitawan mo na nga ako at ipagpatuloy mo na lang yung panaginip mo. Sinubukan ni Irish na kumawala kay Antonio pero mas lalo lang siyang niyakap nito. Ay, nakakainis ka talaga kahit kailan eh. Pero ang gwapo mo kahit tulog ka. Para kang anghel pero lang kapag gising. Nangingiti na dahan-dahan niyang inangat ang kamay at pinaglandas ang daliri sa tungki ng ilong nito. Hanggang hindi niya namalayan na nakatulog na rin pala siya. Kinaumagahan, daing ni Irish nang maramdaman ang mahinang tapik sa pisngi niya. Wake up, sleepyhead. Bukod sa nangangalay na ako sa bigat mo, nagugutom na rin ako. Reklamo pa ni Antonio. Napadilat siya nang marinig ang husky morning voice nito. Nang ma-realize niya ang ayos nila ay natataranta siyang bumangon. Kaya lang na out of balance siya. Kaya muli siyang bumagsak dito. Seems that you're enjoying being there, huh? Nakangising komento ni Antonio. Hoy, hindi ah. At saka kasalanan mo eh. Hinila mo ako kagabi. Ginigising lang naman kita. Tapos ayaw mo pa akong bitawan. Nakatulog na rin tuloy ako dito. Fine, bumangon ka na. Inimusan niya ito tsaka siya padabog na bumangon. Akala mo naman gustong-gusto kong tumabi sa'yo. Hindi ba? Yakap na yakap ka nga sa akin eh. Kasi tulog ako. Akala ko unan yung yakap ko. Palusot ni Irish. Pagkabangon niya ay may naalala siya. Hala, may usapan pala kami ni Aidan ngayon. Anong oras na? Natatarantang hinagilap niya ang cellphone sa bag. Kunot noon namang bumangon si Antonio habang nakatingin sa kanya. Anong usapan niyo? Mamimili kami ng mga supply, furniture at iba pang mga gamit sa bake shop. Diyan ka na, kailangan ko ng maligo. Nagmamadaling tumakbo si Irish paakyat ng hagdan. Hindi niya na nakita ang naging reaksyon ni Antonio. Sir, pupunta po kayo sa ipinapagawang bake shop ni Ma'am Irish? Naniniguradong tanong ni Julia sa boss. Kailangan ko pa bang ulitin yung sinabi ko? Bored na tanong ni Antonio. Hindi na po sir, pasensya na po kayo. Nagulat lang po ako. Sinabi niyo po kasi na hahayaan niyo na si Ma'am Irish na umasikaso sa construction ng bake shop niya. Alanganin ng ngiting paliwanag ni Julia. Oo nga, I just wanna check kung sinusupervise niya ba ng maayos sa mga gumagawa doon. Baka kasi busy lang siya sa pakikipagharutan sa Aidan na yun. Mukhang okay naman po yung Aidan sir. Architect po siya kaya malaki po yung naitutulong niya kay Ma'am Irish. Pero in fairness mukhang close po talaga sila. Alagang-alaga niya nga si Ma'am. Napahinto si Julia sa sasabihin nang makitang masama ang tingin ng boss na si Antonio. Sabi ko nga po, ipapahanda ko na po yung kotse niyo. Excuse me po sir. Dali-dali itong lumabas ng opisina. Super close pala. So ginagamit niya yung pagiging architect niya para magpa-impress at mapalapit kay Irish. Palibhasa, alam niya yung totoong sitwasyon namin. Natigilan bigla si Antonio nang ma-realize ang inaakto niya. Tumikim siya at saka inayos ang coat na suot. Ano bang pakialam ko? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Namalaya na lamang niya na sakay na siya ng kotse papunta sa mall kung saan itinatayo ang magiging bake shop ni Irish. Nakabayaran sa pagpayag nito sa contract marriage nila. Pagpasok ni Antonio sa mall, halos lahat ng tao ay napapatingin sa kanya. Animo kasi modelong lumabas sa magazine ang binata. Kaya halos mamilipit sa kilig ang mga babaeng nakakakita dito. Nasaan kaya yung babaeng yun? Ha? Irish! Sakto naman yung eksenang naabutan ni Antonio ay na out of balance ang dalaga at nasalo ito ni Aidan. Nang lumingon si Irish sa kinaroroonan niya, ay mabilis siyang nagkubli sa malapit na poste. Kamuntik niya pa akong makita. Narinig niya kaya na tinawag ko siya? Ha? Napatikim siya at napaayos ng tayo nang makita niyang merong mga babaeng nakatingin sa kanya mula sa malapit na coffee shop. Ano ba tong ginagawa ko? Bakit ako nagtatago? Ano naman kung makita niya akong andito? Pag-aari ba nila yung mall? What the? Kamuntik na mapamura si Antonio ng pagpihit palabas sa pinagkukublian ay naroon na si Irish at Aidan. Anong ginagawa mo dito? Bakas ang pagtataka sa muka na tanong sa kanya nito. Ano bang ginagawa ng tao sa mall? Pamimiloso po niya dito. Naiikot naman paitaas ni Irish ang mga mata. So namamasyal ka? Nagsha-shopping? O may date? May tinignan lang ako. At mukhang tama nga yung hinala ko. Sabay pa simpleng tingin nito sa kasama ng dalaga. Ha? Ano yun? Kunot noong tanong ni Irish.
By the way, si Architect Aidan nga pala, kaibigan ko. Pakilala nito sa kasama. Hi! It's nice to finally meet you, Mr. Pasqua. Nakangiting nilahad sa kanya ni Aidan ang kamay. Ilang segundong tinignan niya ang kamay nito. Ano ka ba? Nangangalay na si Aidan oh. Saad ni Irish sabay kuha nito ng kamay niya. Ito na ang nag-abot ng kamay niya sa lalaki. Ayos lang naman, ikaw talaga, Irish. Natatawang binawi ni Aidan ang kamay. Pinigilan ni Antonio ang sarili na mag-react. Nandito ka na rin naman, gusto mo bang makita yung bake shop? Tanong ni Irish sa kanya. Bago pa siya makasagot ay nagsalitang muli ang dalaga. Sa bagay, busy ka nga pala, kaya wala kang oras. Anito. Hey, wala pa nga akong sinasabi. Angal niya dito. Gusto mong tignan? Of course. Okay, let's go. Ipapakita ko sa iyo yung mga nagawa na nila. Aya ni Irish sa kanya pero habang papunta sila ay masayang nag-uusap ang dalawa. Kaya hindi maipinta ang mukha ni Antonio habang nakatingin sa dalawa. Madapa ka sana. Bulong niya. Animoy nagkatotoo yun nang biglang mapatid si Aidan sa nadaanang nakaharang na cable wire. Hindi niya napigilang matawa pero agad din siyang sumeryoso nang tignan siya ng masama ni Irish. Ayos ka lang ba, Aidan? Bakit kasi pakalat-kalat ang cable wire na yan? Paninisi nito sa wire. Hey, relax. Ayos lang ako. Saad ni Aidan na inilagay pa ang kamay sa likod ni Irish. Bisit na cable wire to. Sinipa yun ni Antonio para kasing mas naging pabor pa kay Aidan ang nangyari. Habang inililibot siya ni Irish sa ginagawang bake shop, ay hindi maipinta ang mukha niya. Anong masasabi mo? Tignan mo si Aidan yung nagsuggest na maglagay ng ganito dito. Tanong ni Irish sa kanya habang itinuturo nito ang isang corner ng bake shop. Hindi bagay. Masungit na tugon niya kahit na hindi naman totoo. Kontrabida ka talaga. Sabay irap ni Irish sa kanya. Pagkabaling nito ay kamuntik ng mauntog ang dalaga sa isang cabinet na hindi pa naikakabit. Iniangat ni Antonio ang kamay para sana iharang sa noo ni Irish pero naunahan siya ni Aidan. Be careful. Nakangiting sabi ni Aidan. Thank you. Matamis ang ngiting sabi naman ni Irish dito. Ang nakaangat na kamay ay ikinamot na lamang sa ulo ni Antonio para hindi mapahiya. Nagugutom ako. Samahan mo na lang muna akong kumain bago ako bumalik sa office. Bad trip na kuha niya sa atensyon nito. Okay, gusto mo rin kumain, diba? Baling nito kay Aidan. Kumain na lang muna tayo bago natin puntahan yung mga mesa at upuan sa furniture shop? Sure, ayos lang ba kung sasama ako sa inyo? Tanong ba ni Aidan? Oo naman bakit naman hindi? Let's go! Nauna nang maglakad paalis si Irish. Sumunod naman dito si Aidan. Inis na inilamukos ni Antonio ang kamay sa mukha niya. Hindi na ako natutuwa. Desisyon siya. Ni hindi na muna ako tinanong kung payag ba ako at kung saan ko gustong kumain. Madilim ang mukha na sumunod na lang siya sa dalawa. Lalong nalukot ang mukha niya. Nang paupuin ni Irish sa tabi nito si Aidan. Ako yung asawa eh. Bulong ni Antonio. May sinasabi ka? Kunot noong tanong sa kanya ni Irish. Ang sabi ko kumain na tayo. Habang kumakain sila ay sweet na sweet sina Aidan at Irish kaya hindi na nakapagpigil si Antonio. Naiigtas niya ang paa at tumama yon sa binti ni Aidan. Ouch! Daing nito. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng dalaga sa katabi. Pasensya na. Nangalay kasi yung paa ko. Kaya aksidenteng naigtas ko. Apologetic na sabi niya kay Aidan. Pero sa loob-loob niya ay humahalakak siya. It's okay. Kumain ka na nga. Okay, tugon ni Irish kay Aidan pero pasimple siya nitong sinamaan ng tingin. Binigyan naman ito ni Antonio ng mapang-asar ng ngiti. Hindi akalain ni Irish na sasabay sa kanilang kumain si Antonio. At mukhang wala pa itong balak umalis. Kaya hindi na siya nakatiis. Akala ko ba may titignan ka lang dito sa mall? Hindi ka pa babalik sa office mo? Tanong ni Irish nang lapitan niya ito. Napatuwid ng upo si Antonio na prenteng pinapanood ang mga gumagawa ng magiging bake shop ni Irish. Ako yung boss kaya pwede akong umalis at bumalik ng office ko kung kailan ko gusto. Tugon nito sa kanya. Oo nga naman. Pero bakit nandito ka pa? Tanong niya ulit. Hey, pinapaalis mo na ba ako? Oo. Ano? Bulalas nito. I mean, kasi may pupuntahan pa kami ni Aidan. Dito ka lang ba? Babantayin mo ba yung mga gumagawa dito? Sasama ako sa inyo. Napanganga si Irish sa naging sagot ni Antonio. Ha? Bakit ka naman sa amin sasama? Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam at interes sa bake shop ko? Di ba sinabi mo nang si Julia na yung bahalang mag-asikaso ng lahat? Kunot noong tanong pa nito. Bakit? Hindi ko ba pwedeng i-monitor yung pagpapagawa ng bake shop mo? Ako naman yung magpapatayo nito ah. At saka dapat, may alam ako dito dahil baka
Magtanong sa akin sila, Mommy. Mahabang paliwanag nito. Fine, sasama ka talaga sa amin sa furniture shop. Yes. Sige, sundan mo na lang yung kotse ni Aidan. Let's go. Baling ni Irish sa kaibigan. Wait! Sa kotse ka niya sasakay? Habol sa kanya ni Antonio. Oo, alangan namang sa kotse mo. Sasabay na rin ako sa inyo. Ipapakuha ko na lang kay Julia yung kotse ko. Tukoy nito sa assistant. Sigurado ka? Bakit? Ayaw mo ba akong sumabay sa inyo? Naiikot ni Irish pa itaas ang mga mata. Oo na, halika na nga. Naiiling na tinalikuran niya ito pagkatapos magbilin sa mga tauhan ay umalis na sila sa mall. Habang nauuna silang maglakad ni Aidan ay may ibinubulong ito kay Irish. Hindi mo naman sinabi na super clingy pala yung asawa mo. Natatawang bulong nito. Kilabutan ka nga, hindi naman niya ako mahal kaya bakit siya magiging clingy sa akin ano? Sabay irap nito. I think he's jealous of me. Tigilan mo nga ako, Aidan. Alam mo bang malabo yung sinasabi mo? Narinig ni Irish na tumikim si Antonio na nasa likuran nila. Ako ba yung binagbubulong-bulungan nyo dyan? Salubong ang kilay na tanong nito. Hindi bakit ka naman namin pagbubulungan? Saglit niya itong nilingon. Pasimple niyang siniko si Aidan nang makitang nagpipigil ito ng tawa. Sa biyahe papunta sa furniture shop, masayang nagkukwentuhan sina Aidan at Irish kaya hindi maipintang mukha ni Antonio na nasa likod nakaupo. Can you stop the car? Biglang request nito. Ha? Bakit? May problema ba? Tanong ni Aidan habang nakatingin sa rearview mirror. Bababa ka na? Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka nang sumama. Palit tayo. Dito ka at dyan ako. Tugon nito na lalong ikinakunot ng noo niya. Bakit? Just do what I say. Masungit na sabi pa nito. Inihinto ni Aidan sa gilid ng kalsada ang kotse. Bago sa makababa ay may sinabi ito. I told you, Irish. Your husband is jealous. Ewan ko sa'yo. Nakatanggap ulit ito ng irap mula sa kanya. Nang magpang-abot sila ni Antonio sa labas ng sasakyan, ay iningusan niya ito. Ano bang problema mo? Sorry natapakan yung pagka-love team nyo. Inis na tura nito bago pumasok sa passenger seat. Ano? Naguguluhan na sumakay na lang din sa backseat si Irish. Hindi na nakapag-usap sina Irish at Aidan hanggang makarating sila sa pupuntahan. Nailang na kasi sila na naroon sa unahan si Antonio. Pagdating sa furniture shop, ay panay naman ang kontra nito sa kanila, kaya napipikang hinila ito ni Irish palabas. Ano ba? Ba't ka nanghihila? Reklamo pa nito. Kanina ka pa naiinis na ako. What? Ano bang ginagawa ko? Maang-maangan nito. Pwede ba? Wala kang ginawa kundi kontrahin kami. Nakakahiya kay Aidan. Naabala na siya ng gusto dahil sa ginagawa mo. Trabaho niya as an architect na sundin yung demand ng client niya. Hindi. Dahil hindi ko naman siya binabayaran, kinulit ko siya. Kaya pumayag siyang maging architect ng bake shop for free. Kaya don't give him a hard time. Bumalik ka na lang sa office mo, okay? Mahabang talak ni Irish. Hey, I'm just giving my opinion. Ano magagawa ko kung pangit yung mga suggestions niya? Nanlaki yung mga mata niya sa sinabi nito. Excuse me? Ako yung pumili ng mga furniture na yon. At saka ikaw yung nagsabi na wala tayong pakialamanan, remember? Kaya wag mo kong pakialaman, okay? And leave Aidan alone. Ini-stress mo yung tao Halos singalin na siya sa litanya niya. Oh, ikaw ba yung pumili ng mga yun? Alanganing tanong sa kanya ni Antonio. Oo, pero okay lang na pintasan mo yung taste ko sa furniture. Pero tantanan mo si Aidan, okay? Bumalik ka na sa office mo kung ayaw mong mag-file ako ng annulment nang wala sa oras. Ano? Hey! Huwag ka nang susunod sa loob. Banta niya pa bago iwan ito doon sa labas. May mga sinasabi pa si Antonio pero hindi niya na ito pinakinggan at bumalik na siya sa loob. Anong nangyari? Tanong ni Aidan na sinalubong si Irish pagpasok niya sa furniture shop. Pinaalis ko na siya. Total wala naman siyang maitutulong Pinapatagal niya lang yung mga trabaho nating lahat. Ikaw naman nagsiselos lang yung asawa mo. Kaya nagpapapansin sa'yo. Tigilan mo nga yung sinasabi mong yan. Imposible dahil si Cassandra yung mahal nun. Animoy may kirot sa dibdib na naramdaman si Irish sa mga salitang nasambit niya. Ouch! Pero sigurado ka ba na siya pa rin yung mahal? Paano kung nagbago na pala? Hindi magbabago yun. Kasi kahit gaano yata katagal, handa siyang hintayin yung babaeng yun. Bayaran na nga natin to para ma-deliver na sa bake shop sa 1 linggo. Anya tsaka nauna nang magpunta sa cashier ng nasabing shop. Ouch! It really hurts. Pang-aasar sa kanya ni Aidan. Nginusuan ito ni Irish. Nge, hindi naman masakit. Pero deep inside ay nagdurugo na ang kanyang puso.
Pag-uwi ni Irish ng bahay, naabutan niya sa kwarto na hindi maipintang mukha ni Antonio. Ha? Anyari? Bakit ganyan yung mukha mo? Tanong ni Irish. Anong oras na? Hindi niya pinatapos ang sasabihin nito. Inunahan niya na ito. Saan ako galing? Sino yung kasama ko? Uwi ba to ng matinong babae? Lalong nalukot ang mukha ng lalaki sa ginawa niya. Seryoso? Yan talagang itatanong mo sa akin? Bakit? Bawal ba kitang tanungin ng ganun? Dito ka sa bahay ko nakatira, kaya responsibilidad kita. Ako yung masisisi ng pamilya mo kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Kala ko naman totoong nag-aalala ka. Nakaingos na bulong ni Irish. Anong binubulong-bulong mo dyan? Ang sabi ko good night, magpapahinga na ako. Napagod kami ni Aidan. Pagod na naglakad siya papunta ng connecting doors, pero nagulat siya nang magkandara pa sa pagbangon si Antonio. Nahulog pa ito sa kama. Ano bang nangyayari sa'yo? Kunot noong tanong niya. Anong ginawa niyo ng Aida na yon? Tanong ni Antonio habang bumabangon ito mula sa pagkakalaglag sa sahig. Ha? Bakit kayo napagod? Tanong pa nito na mataas na ang boses. Huwag kang ang sumigaw, Antonio. Malamang napagod kami kasi nag-bar kami pagkatapos naming magpunta sa furniture shop. Nagawa mo pang magpunta ng bar kasama yung lalaking yun. Ni hindi mo man lang naisip na pinaalis mo ko nang wala akong sasakyan. Sumbat pa nito. Natutop ni Irish ang bibig nang maalala niya na iniwan nga pala ni Antonio ang kotse nito sa mall. Dahil sa kotse ni Aidan ito sumakay papunta sa furniture shop. Oo nga pala, paano ka nakauwi? Ang sama mo, ngayon mo lang naalala. Nagtaxi ako pabalik ng mall para kunin yung kotse ko. Sorry naman. Ikaw naman kasi. Ikaw naman yung may gusto na sa kotse ni Aidan sumakay. Tapos ang gulo-gulo mo pa kanina kaya pinaalis na lang kita. Ang sabihin mo, gusto mo lang na mapagsolo kayo ng lalaking yun. Naiikot niya ang mga mata pa itaas dahil sa sinasabi ni Antonio. Pinagsasasabi mo. At saka may problema ka ba dun? Nakapamewang at nakataas ang kilay na tanong pa ni Irish dito. Wala, matulog ka na nga. Anito nang makabawi tsaka bumalik sa pagkakahiga sa kama nito. Good night. Anya pero wala na siyang nakuhang tugon mula kay Antonio. Tinalikuran na siya nito. Nagkibit balikat na lamang si Irish. Binuksan niya ang connecting doors para ilagay sa kwarto ang mga gamit na dala. Pagkatapos ay muli siyang lumabas para magpunta ng banyo para maligo. Nasaan na yun? Kunot noong tanong niya sa sarili nang hindi makita sa kama nito si Antonio. Pagkalabas niya ng banyo, ay wala pa rin doon ang lalaki kaya lumabas na siya ng kwarto para hanapin ito. Teka nga, pakialam ko ba kung nasan siya at anong ginagawa niya? Tumalikod na siya at akma na sanang babalik nang maulinigan niya ang boses ni Antonio sa may balcony. May kausap ito sa cellphone nito. You're coming back? Dinig ni Irish na tanong nito sa kausap sa kabilang linya. At alam na niya kung sino ang kausap ng lalaki. Alright, susunduin kita sa airport. Just let me know kung kailan ka darating. Dinig niyang sabi ni Antonio. Bago pa siya makita nito ay dahan-dahan na siyang humakbang pabalik sa kwarto. Babagsak na nahiga siya sa kama, tsaka tumulala sa kisame. Babalik na si Cassandra. Ibig sabihin kailangan ko nang umalis. Pumikit siya ng mariin para pigilan ang pagtulo ng mga luha. Kinabukasan, hindi pinahalata ni Irish kay Antonio na alam na niya ang tungkol sa pagbabalik ng first love nito. Pinilit niyang mag-focus sa pagpapatayo ng bake shop dahil matagal na niyang naplano ang pagpapatayo ng bake shop at sa tulong ng koneksyon, pera at mga tauhan ni Antonio, sa loob ng 2 buwan ay natapos yun kaagad. Congratulations! Handa ka na ba sa opening ng bake shop mo? Tanong kay Irish ng kaibigang si Aidan. Oo, kaya lang medyo kinakabahan ako. Paano kung hindi sila masarapan sa mga pastry at cakes ko? Kabadong tanong pa ni Irish. Ano ka ba naman? Ngayon ka pa ba magdududa sa mga pastry mo? And for sure, natikman na ni Antonio yung mga yan, kaya suportado niya ang pagpapatayo mo ng bake shop. Suportado ka dyan. Kabayaran to sa pagpapakasal ko sa kanya, no? Na malapit ng maanol. May kumudlit na kirot sa dibdib ni Irish sa tinuran niya. Babalik pa talaga yung Cassandra na yun? Halos 2 buwan na nakalipas mula nung marinig mo yung kausap siya ni Antonio sa telepono. O baka naman nagkamali ka lang, hindi pala siya yung kausap niya. Napaisip siya sa sinabi ni Aidan. Oo nga no, hindi siya nagbanggit ng pangalan. Pero alam kong siya yun. Marahas siyang napabuga ng hangin para magpatuloy. Kaya nakapag-decide na ako na mag-file ng annulment. Sigurado ka ba dyan? Oo, uunahan ko na siya no. Kotang-kota na ako sa heartbreak. Naiiyak na sagot ni Irish. Ay, sa bagay.
Halika nga dito. Kinabig siya ni Aidan papalapit para yakapin ito. Ang tagal mo nang nasasaktan. Hindi nga ako makapaniwala na pumayag ka sa contract marriage na alok niya eh. Napangiti siya ng mapait habang yakap ang kaibigan. Siguro kasi kahit papaano umasa ako na maibabaling niya sa akin yung pagmamahal niya para kay Cassandra. Kaya lang hindi nangyari. Siya pa rin hanggang ngayon. Shh, huwag ka nang umiyak. Alam mo namang ayokong nakikita kang umiiyak eh. Maingat na hinagod ni Aidan ang likod niya. Salamat Aidan ha. Paano na lang ako kung wala ka? Mabuti na lang hindi ka pa nag-aasawa. Biro pa ni Irish. Marami kasing iiyak kapag nag-asawa na ako. Biro pa nito. Ang yabang mo talaga minsan ano? At least, hindi ako nananakit ng damdamin. Hirit pa ni Aidan. Naiiling na napanguso na lang siya. Ewan ko sa'yo, maglinis na nga tayo para makauwi na tayo. Mabuti pa nga. Baka namimiss ka na ng asawa mo. Pahabol na pang-aasar pa nito. Baka kapag pumuti na yung uwak, anya. Wala silang kamalay-malay na may tao palang naroon kanina at nakitang magkayakap ang dalawa. Bro, saan ka pupunta? Bakit di mo sila nilapitan? Tanong pa ni Atlas kay Antonio habang hinahabol siya nito. Inis na nilingon niya ang kaibigan. Nakakahiya naman, baka maistorbo ko pa yung pagmo-moment nila. Padabog na binuksan niya ang kotse at saka inihagis sa backseat ang bouquet ng bulaklak na ibibigay sana niya kay Irish. Ho, ano yan? Nagsiselos ka? Bakit naman ako magsiselos, Aber? Oo nga naman. Bakit ka nga naman magsiselos, 'di ba? Sa papel lang pala kayo kasal. Hindi talaga kayo kaya wala kang dapat karapatang magselos. Sinamaan ni Antonio ng tingin ang kaibigan bago siya pumasok sa kotse. Gusto mong iwang kita dito? Uy, wala namang ganyanan. Nagmamadaling umikot si Atlas papunta sa passenger seat. Hindi ka na talaga magpapakita sa kanya. Sa tingin mo may gana pa akong magpakita sa kanya pagkatapos ng nakita ko? Masakit ba, bro? Nakangising tanong ni Atlas. Dahil sa pang-aasar ng kaibigan ay may naisip gawin si Antonio. Oo bro, sa sobrang sakit parang gusto kong ibang gatong kotse ko. Umakto siyang animoy na sasaktan. Nataranta si Atlas nang start niya ang makina ng kotse. Ako na nga lang yung magmamaneho, mahal ko pa yung buhay ko. Hindi, ako na bro, damay-damay na to. Antonio, let me out! Sigaw pa nito nang paharuruti ni Antonio ang kotse. Kumapit kang mabuti. Pantitrip niya pa sa kaibigan. Pero maya-maya lang ay sumeryoso na si Antonio at inayos na ang takbo ng sasakyan niya. Sa tingin mo, may nararamdaman siya sa lalaking yun? Well, I'm not sure bro. She doesn't look happy. Mukha pa nga siyang malungkot eh. So sinasaktan siya ng lalaking yun? Sinasaktan agad? Baka mahal siya ni Irish tapos may mahal pala siyang iba. Napahigpit ang kapit niya sa manibela dahil sa sinabi ni Atlas. Sira ulo pala siya eh. Alam niya ba kung ano yung sinasayang niya? Well, say that to yourself bro. Alam mo ba kung ano yung sinasayang mo? Matagal na. Nakangising tanong sa kanya ng kaibigan. Kunot noong saglit itong binalingan ni Antonio tsaka ibinalik sa daan ang tingin. Nung pinagsasasabi mo. Matagal mo nang kilala si Irish. Bakit ngayon mo lang na-realize na gusto mo siya? Natigilan si Antonio sa tanong ni Atlas. Hindi ko alam bro. Ang alam ko si Cassandra yung first love ko. Pero parang iba naman yung nararamdaman ko eh. Naguguluhan na ako. Pag-amin niya sa kaibigan. Mahirap yan. Pag-isipan mong mabuti bro. Ngayon na nakabalik na si Cassandra, dapat malinaw na sa'yo kung ano talaga yung nararamdaman mo para sa kanya. Hanggang sa makauwi, ay iniisip ni Antonio ang sinabi ni Atlas sa kanya. Pagpasok niya sa kwarto, dumiretso siya sa connecting door para ilagay yung bouquet ng bulaklak sa kwarto ni Irish. Hindi ko sinundo sa airport si Cassandra para puntahan ka sa bake shop mo at i-congratulate ka. Pero yun lang pala yung aabutan ko. Nakasimangot na pumihit siya palabas. Oh, kanina ka pa dyan? Nagulat si Antonio nang makitang nakatayo na doon si Irish. Nagtatakang nakatingin naman ito sa kanya. Gulat na gulat? Anong ginagawa mo dito? Tanong nito sa kanya. Wala. Tinignan ko lang kung nandito ka na. Nagmamadali siyang lumabas. Ha? Saan galing tong bulaklak? Tanong ng dalaga nang makita ang bouquet. Baka sa manliligaw mong maligno, sagot ni Antonio mula sa may connecting door bago sinara yon. Teka nga, tinatawag mo bang maligno yung sarili mo? Naiiling na pumasok siya sa walk-in closet para magbihis. Samantala, takang-taka naman si Irish sa kinikilos ni Antonio. Anong problema nun? Bakit ang sungit niya? Nag-away ba sila ni Cassandra? Siguro para sa kanya tong bulaklak na to. Nag-away lang sila kaya sa akin nilang binigay.
Anya sa sarili habang pinagmamasdan ang bulaklak. Sayang naman kung itatapon. Napakibit-balikat siya habang nilapag sa side table ang bouquet. Bago siya umuwi ng bahay ay nalaman niya mula sa mommy ni Antonio na nasa bansa na si Cassandra. Tinawagan siya nito para sabihin na huwag siyang magpaapekto at huwag siyang papayag na umeksena sa kanilang dalawa ng anak nito ang babae. Hay, kung alam lang niya na ako yung umeeksena sa pagitan ni Cassandra at Antonio. At ngayon na bumalik na siya, kailangan ko nang ibalik sa kanyang trono. Dahil siya naman talaga yung gustong pakasalan niya at hindi ako. Malungkot siyang ngumiti habang pinapahid ang mga luhang naglandas sa mga mata. Ang totoo ay matagal nang mahal ni Irish si Antonio. Halos sabay silang lumaki dahil kanang kamay noon ng daddy ni Antonio ang ama niya. Kaya lang si Cassandra Flavier na anak ng kasosyo sa negosyo ng mga Pasqua ang first love ng lalaki. Sila naman talaga yung bagay. Siya naman talaga yung mahal. Kaya ibabalik ko na sa kanya kung ano man yung para sa kanya. Malungkot na sambit niya. Bago matulog ng gabing yun, ay may nabuo sa kanyang desisyon. May sasabihin ako. Kuha ni Irish sa atensyon ni Antonio habang nag-aalmusal sila. Ano yun? Tanong nito pagkatapos sumimsim ng kape. Huminga na muna siya ng malalim bago sumagot. Mag-file na tayo ng annulment. Nagulat siya nang biglang bitawan nito ang hawak na kutsara at tinidor. Ano? At bakit naman? Dahil ba sa Aidan na yun? Gusto niya na bang magpakasal kaya magpa-file ka na ng annulment? Salubong ang mga kilay na tanong ni Antonio. Anong sinasabi mo? Bakit nadamay si Aidan? At saka bakit naman kami magpapakasal? Yun yung usapan natin, 'di ba? Bumalik na si Cassandra kaya tapos na yung contract marriage natin. Hindi. Anong hindi? Naguguluhang tanong ni Irish. Hindi tayo magpapa-annul ng kasal natin. Madilim ang mukha na tugon sa kanya ni Antonio. Ha? Bakit? Paano kayo ni Cassandra? Bumalik na siya para sa'yo, diba? Basta, hindi tayo maghihiwalay. Pagkasabi nun ay padabog itong tumayo tsaka umalis ng dining table. Antonio! Tawag ni Irish dito pero hindi na siya nilingon nito. Naguguluhan na ipinagpatuloy niya na lang ang pagkain. So, ayaw niyang ipaanal yung kasal niyo? Tanong ni Aidan kay Irish. Oo, hindi ko nga maintindihan kung anong trip niya eh. Sagot ng kaibigan. Ayaw niyang magpaanal kayo pero wala siya ngayong grand opening ng bake shop mo. Napunguso si Irish sa sinabi ni Aidan. Grand opening ng bake shop niya ngayong araw. Naroon yung mga magulang niya pati mga in-laws. Pero wala doon si Antonio. Malamang kasama siya ni Cassandra ngayon. Nakaingos na sabi niya. Selos ka. Pang-aasar sa kanya ni Aidan. Inirapan niya ito. Hindi na ako magpapa-apekto sa kanila, no? Espesyal ang araw na to sa akin. Tama ka. Hayaan mo yung asawa mo na yun. Hindi natin siya bati. Natawa si Irish sa sinabi ng kaibigan. Alam niya na pinapagaan lang nito ang loob niya. Salamat Aidan ha. You're the best talaga. Nakangiting niyakap niya ang kaibigan. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Congratulations. Marahang hinaplos ni Aidan ang buhok niya. At yon ang tagpong inabutan ni Antonio. Tumikhim ito para kunin ang atensyon ng dalawa. Pwede ba namin kayong maistorbo? Untag nito kina Irish at Aidan. Agad na humiwalay si Irish sa kaibigan nang marinig ang baritonong boses ng asawa. Pero nadismaya siya nang makitang kasama nito si Cassandra. Hi! Congratulations Irish! Nakangiting bati nito sa kanya sabay abot ng bouquet ng bulaklak. Salamat. Alanganin na tugon ni Irish. Welcome back. Saad niya. Thank you. Pasensya na late si Antonio. Ayos lang. Hanap na lang kayo ng mesa nyo. Pahahatiran ko kayo ng cake or pastry. Anong gusto nyo? Tanong niya nang hindi tinitignan si Antonio kahit daman niya ang mga titig nito. Sige, parang gusto kong itry yung red velvet cake mo. Mukhang masarap. Ikaw Antonio, anong gusto mo? Baling ni Cassandra dito. Napatingin din tuloy si Irish sa lalaki at nagulat siya sa ginawa nito. Ha? Hinubad ni Antonio ang suot na coat at ipinatong sa balikat niya. Hindi ka ba nilalamig sa suot mo? Masungit na anito. Ano? Hindi naman ako nilalamig ah. Akmang aalisin niya yung coat nito pero napahinto siya sa sinabi nito. Huwag mo yung aalisin, okay? Let's go, Cassandra. Aya nito kay Cassandra pagkatapos siyang bigyan ng warning look. Napamaang na lang si Irish habang sinusundan ito ng tingin. Hanap lang kami ng table ah, see you around. Paalam ni Cassandra bago sumunod kay Antonio. Problema niya. Backless ka pa ah. Pang-aalas ka sa kanya ni Aidan. Inambahan ito ng kamao ni Irish. Pag-untugin ko kayong dalawa eh. Naguguluhan siya sa ikinikilos ni Antonio. At the same time,
ay nasasaktan na makita itong kasama ang first love nito. Ngunit pinilit ni Irish na isantabi ang nararamdaman, alang-alang sa mahalagang araw na yon. Sa wakas, ay natupad na ang pangarap niya na magkaroon ng sariling bake shop. Sa kabilang banda, nagpupuyos naman ang kalooban ni Antonio na makitang yakap ng ibang asawa. Antonio, kawawa naman yung muffin, dinudurog mo na. Sa tingin mo ba matutuwa si Irish na makitang ginawa mo yan sa pastry niya? Natatawang puna ni Cassandra sa kanya. Yumuko si Antonio para tignan ang nasa platito nito. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya na nakatingin sa gawi nila si Irish, kaya natatarantang isinubo niya ang durog na muffin. Nabulunan siya sa dami ng pinagkasya sa bibig. Here, dahan-dahan kasi. Inabutan siya ng isang basong tubig ni Cassandra. Thanks. Anya dito matapos uminom ng tubig. Kasi naman, ikaw dapat yung nasa tabi ni Irish. Bakit hinahayaan mo na ibang lalaki yung kasama niya sa espesyal na araw na ito ng buhay niya? Napabuntong hininga si Antonio sa sinabi ni Cassandra. Paano ko naman gagawin yun? Gusto niyo na ngang magpaanal sa kasal namin eh. Hindi maipintang mukhang sabi niya. I'm sorry, kung hindi sana ako sumunod kina mommy dati, nung una pa lang kayo na dapat. Hindi ka na sana naguluhan. Apologetic na wika ni Cassandra sa kanya. It's okay, napatawad na kita. At least inamin mo sa akin ang lahat at pinaglaban mo sa mga magulang mo na magsabi sa akin ng totoo. Pero kung hindi mo pa kami narinig na nag-uusap ni mom, hindi ko pa masasabi sa iyong lahat. Patawarin mo ko kung naging duwag akong sumuway sa kanila nun, Antonio. Hinawakan nito yung kamay niya at sincere na sinabi yon. It's all in the past now. Ang importante ay alam ko na yung totoo ngayon. Sana lang ay hindi pa huli ang lahat. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Irish. Masaya itong nakikipag-usap sa mga magulang nito at mga magulang niya. Well, gusto naman siya ng parents mo. Kaya wala ka nang magiging problema. You just have to talk to her, Antonio. Explain everything to her. Huwag mong hayaan na mawala siya sa'yo. Napaisip si Antonio sa sinabi niyo ni Cassandra. Nung araw na sinabi sa kanya ni Irish na magpaanal sila, nagpunta si Antonio sa bahay nila Cassandra para kausapin ito. Hindi sinasadyang narinig niya na nag-uusap ito at ang inang si Mrs. Flavier. Mommy, hindi ako magpapakasal kay Antonio kahit na magpaanal sila ng kasal ni Irish. Dinig ni Antonio na sabi ni Cassandra sa ina. Nagkubli siya sa tagong bahagi ng gazebo para hindi makita ang mga ito. At bakit hindi anak? Ang tagal naming hinintay ng ama mo ang pagbabalik mo. May usapan kayo ni Antonio na magpapakasal kapag bumalik ka ng bansa. Sayang naman yung pinaghirapan natin nun. Kung babaliwalain mo lang ang lahat. Mahabang litanya ni Mrs. Flavier. I have something to confess to you, Mom. Kaya po ako nagpunta ng US ay para iwasan si Antonio. Nagigilty na po ako nun pa. Kasi niloko natin siya. Si Irish naman talaga yung babaeng dumamay sa kanya nung naaksidente siya at nabulag. Pakiramdam ni Antonio, ng mga oras na yon ay namanhid ang kanyang buong katawan sa narinig. Nasisiraan ka na ba, anak? Paano na lang kung bawiin ang mga Pasko ang investment sa kumpanya natin? Kakausapin ko po si Antonio, Mommy. Magmamakaawa ako sa kanya na wag alisin yung fund nila sa kumpanya natin. I'm sorry po, pero hindi ko na kayang patuloy siyang lokohin. Hindi rin po ako magiging masaya kung magpapakasal ako sa kanya. Sumamo pa ni Cassandra. Bago pa siya makita ng mag-ina ay iniwasan ni Antonio na makagawa ng ingay. Umalis siya sa bahay ng mga ito. Kinailangan niyang kalmahin na muna ang sarili bago makipagkita kay Cassandra at kausapin ito. Napabalik siya sa kasalukuyan ng hawakan ng dalaga ang braso niya. Kumilos ka na kung ayaw mong maunahan ka pa ng iba, Antonio. Sige ka, mukhang good catch pa naman yung si Aidan. Pananakot sa kanya ni Cassandra na ikinalukot ng mukha niya. Mas hamak ng mas gwapo ako sa lalaking yun, ano? Kontra niya sa sinasabi nito. Well, for me, mas nakakalakas ng sex appeal yung pagiging gentleman niya. He seems so nice. Komento pa nito habang nakatingin kay Aidan. You know what? Magsama kayo ng Aidan na yan para hindi na siya dikit ng dikit sa asawa ko. Antonio, ang pikon-pikon mo naman. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Isipin na selos ka sa kasama ng asawa mo. Natatawa pero mahinang sabi ni Cassandra. Totoo naman. Kung pwede ko lang siyang hilahin palayo sa lalaking yan. Tuluyan ang napahalakhak si Cassandra sa sinabi niya. Wala siyang kamalay-malay na may taong selos na selos din sa kanila ng kasama niya sa mesa. Iiyak na yan. Pang-aasar ni Aidan sa kanya. Sinamaan ito ng tingin ni Irish. Kakatapos lang ng grand opening ng bake shop niya at naging successful yon.
Sold out yung mga binake nilang tinapay, cake at pastries. Ang lakas mo talagang mang-asar. Kapag na-broken ka, tatawanan talaga kita ng malala. Hindi yan mangyayari. Ang yabang nito. Ma, pa, uuwi na po kayo? Sinalubong ni Irish ang mga magulang na palabas ng bake shop. Sa may entrance kasi sila nakatayo ni Aidan para magpasalamat sa mga guest at customer na pauwi na. Yes, Iha. Alam mo naman itong mama mo, hindi sanay magpuyat. Congratulations, anak. Niyakap ni Mr. Diaz ang anak. Salamat, Papa. Mag-ingat po kayo ni Mama. Kayo din pauwi, anak, ha? Nagpaalam na kami sa asawa mo at sa mga biyanan mo. Aidan, mauna na kami sa inyo. Pagkatapos yakapin si Irish ng mama niya, ay si Aidan naman yung niyakap nito. Sige po, tita. Ingat po. Tugon pa ni Aidan. Inihatid ng tingin ni Irish ang mga magulang. Ha? Bakit? Tanong sa kanya ni Aidan nang makita siya nito na hindi mapakali. Ha? Bakit? Tanong sa kanya ni Aidan nang makita siya nito na hindi mapakali. Ang weird. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Meron nga. Masama nga lang. Nakangising sabi ng kaibigan na kinakunot lalo ng noon niya. Ha? Tumingin ka sa likuran natin. Sinunod niya ang sinabi ni Aidan at nakita niya si Antonio na masama ang tingin sa kanya. Anong problema niya? Bakit di mo lapitan para malaman mo? Ayoko nga. Baka makaistorbo pa ako sa kanila ni Cassandra. Nakahalukip-kip na ibinaling niya sa iba ang tingin. Palapit siya dito. Bulong ni Aidan na kinataranta ni Irish. Pupunta pala ako ng comfort room. Why are you avoiding him? Tanong ni Aidan sa kanya. Hindi, diyan ka na muna. Saan ka pupunta? Hindi na ituloy ni Irish ang paghakbang nang marinig ang boses ni Antonio. Sa comfort room, sasama ka? Papiloso pong sagot niya dito. Let's talk. Masungit na sabi nito. Ano namang pag-uusapan natin? Sa bahay na lang tayo mag-usap mamaya. Hindi, ngayon na. Napasinghap siya nang hawakan nito ang braso niya. Teka naman, hindi mo ba nakikita? Hindi pa umaalis yung ibang guest at customer. At saka marami pa akong gagawin dito sa bake shop. Kaya mauna ka nang umuwi, okay? Tinangka ni Irish na alisin ang kamay ni Antonio pero lalo lang nitong hinigpitan ang hawak sa kanya. Mauna na tayong umuwi. Ibinilin ko na lang sa mga tauhan mo. Giit pa ni Antonio. Napatingin si Irish kay Aidan. Go! Ako nang bahala dito. Anito. Let's go. Hindi pa rin maipinta ang mukha ni Antonio. Oo na, sandali lang. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Pwedeng bitawan mo muna ako. Napatingin ang lalaki sa kamay nito na nasa braso niya bago siya nito binitawan. Matapos kunin ni Irish ang gamit niya sa office niya sa bake shop, ay umalis na sila ni Antonio. Matapos magpaalam sa mga in-laws at mga kaibigan. Ha? Teka, saan tayo pupunta? Bakit iba yung daan natin? Tahimik lang siya sa biyahe nila nang mapansin niya yon. May pupuntahan tayo. Doon tayo mag-uusap. Sagot ng nagmamanehong si Antonio. Saan naman? At saka ano ba kasing pag-uusapan natin? Bakit kailangan pa nating lumayo? Malalaman mo rin, okay? Okay. Nakahalukip-kip na sumandal si Irish sa upuan siya katumingin sa labas ng bintana hanggang hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Nagising si Irish nang maramdaman na animoy lumulutang siya. Ha? Napasinghap siya at saka napayakap sa liig ni Antonio. Buhat-buhat siya nito habang papasok sila sa isang bahay. Tulog na tulog ka kaya binuhat na kita. Bridal style. Tamang-tama hindi kita nabuhat ng ganito nung kasal natin. Nakangising saad pa nito. Ibaba mo nga ako. At saka nasan ba tayo? Kaninong bahay ba to? Nandito tayo sa rest house sa Batangas. Nanlaki ang mga mata niya sa tugon nito. Batangas? Mag-uusap lang tayo ah. Bakit nakarating pa tayo dito? Dito tayo mag-uusap para walang istorbo. Napatili si Irish nang ibagsak siya nito sa kama. Bakit mo naman ako binagsak? At nagulat siya nang pabagsak din itong nahiga sa tabi niya. Ano ba, Antonio? I have something to ask, Irish. Matiim itong nakatingin sa kanya. Ano ba yun? At saka bakit ba dito tayo nag-uusap? Pwede namang doon sa living room, pool area or sa gazebo nitong rest house. Why not? Mag-asawa naman tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bumalik na si Cassandra, kaya magpapaanal na tayo ng kasal, 'di ba? Naiilang si Irish dahil nakaharap sa kanya si Antonio habang nakahiga ito ng patagilid, kaya humiga siya ng patihaya habang nakatingin sa kisame. Hindi nga sabi tayo maghihiwalay, okay? May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Bilisan mo na, inaantok na ako.
Bakit di mo sinabi sa akin na ikaw yung tumutulong sa akin nung nabulag ako? Natigilan siya sa tanong ni Antonio. Naalala ni Irish ang nangyari noong 18 years old pa lang siya at 20 naman si Antonio, na involved sa isang car accident ang lalaki at pansamantalang nabulag. Palagi siyang nagpupunta doon sa mansyon ng mga Pasqua dahil kanang kamay noon ni Mr. Pasqua ang papa niya. Nakita ni Irish kung paanong mawala ng pag-asa si Antonio, kaya naman nilapitan niya ito. Dahil sa aksidente ay naging masungit ang lalaki. Ayaw magpatulong sa kahit na kanino. Pero hindi siya nagpasindak dito. Kahit sinusungitan siya nito, ay nanatili ito sa kanyang tabi. Hindi siya nagsasalita. Tahimik niya lang na dinadamayan at tinutulungan ito. Answer me, Irish. Bakit di mo sinabi sa akin yun? Bakit hinayaan mo na isipin ko na si Cassandra yun? Bigla siyang napalingon sa narinig. Ha? Inisip mo na si Cassandra yung umaalalay sa'yo noon? Oo. Kaya nga akala kong mahal ko siya. Pero ikaw naman pala talaga yung mahal ko, noon pa. Natutop niya ang bibig sa revelasyon na yon. Mahal mo ko? Nanlalaki ang mga matang tanong niya dito. Oo. Minahal ko yung taong umalalay sa akin noong mga panahon na nasa dilim ako. Tell me, bakit hindi ka nagsasalita nun? Bakit di mo pinaalam sa akin? Kasi ang sungit mo eh. Naisip ko na kapag nalaman mo na anak ng kanang kamay ng daddy mo yung tumutulong sa'yo, baka magalit ka. Bakit naman ako magagalit? Kasi isang hamak na anak lang naman ako ng tauhan nyo. Kaya hindi ako dapat lumalapit sa'yo. Kaya nga nung nalaman ko na girlfriend mo na noon si Cassandra, hindi na ako nagpunta sa mansyon. Lalo na't bumalik na yung paningin mo. Pinalabas ng mga Flavier na si Cassandra ang taong pinapahanap ko na naging mga mata ko nung nabulag ako. Kaya siya yung naging first love mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Irish. Oo. Noong nakaraan ko lang din nalaman na niloko nila ako. Nadinig ko silang nag-uusap ng mommy niya. I confronted Cassandra. Umamin siya sa akin at humingi ng tawad. I forgave her kasi napilitan lang naman siyang pumayag. At kaya pala siya nagpunta sa US para umiwas sa gusto ko at sa mga magulang niya. Pinalabas na lang niya na gusto niyang i-pursue yung modeling career niya doon. Mahabang paliwanag pa ni Antonio. Ganun pala yung nangyari. Akala ko gusto niyo talaga ni Cassandra ang isa't isa. Now tell me, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako tinutulungan? Kahit na sinusungitan kita. Ang slow mo naman. Siyempre, high school pa lang tayo, gusto na kita. Pero tanggap ko naman na hindi tayo bagay. Dahil sa estado natin sa buhay. Aray! Daing niya nang pitikin siya nito sa noo. Silly. Kaya ba ipinagpalit mo na ako sa Aidan na yon? Hindi maipinta ang mukha na tanong sa kanya nito. Bakit ka ba nananakit? Hawak niya ang noo at reklamo niya. At saka anong pinagsasasabi mo? Kaibigan ko lang yun. Wala kayong something. Something ka dyan? Pinagseselosan mo si Aidan? Natatawang tanong niya kay Antonio. I should punish you for making me jealous. Hoy, punish ka dyan. Hindi ko naman alam na nagsiselos ka, no? Kasi akala ko si Cassandra yung mahal mo. Kaya nga, selos na selos ako sa kanya eh. Sabay iwas niya ng tingin dito. It's a tie then. Nakangising tura nito tsaka unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Hoy, anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ni Irish. I love you and you love me. Now, let's consummate this marriage. Pagkasabi noon ay hinalikan siya nito sa labi. Sa una ay nanlaki ang mga mata niya pero kalaunan ay napapikit na lang si Irish habang tinutugunan ang mga halik nito. Nang gabing yon ay pinadama ni na Irish at Antonio ang pagmamahal nila sa isa't isa. Imbes na ipaanal ang kasal nila, ay nagpakasal sila ulit. This time, wala nang contract na involve. Makalipas ang 2 linggo ay pinasunod ni Antonio sa rest house ang mga pamilya at kaibigan nila. Inutusan niya rin ang assistant na si Julia na magpadala ng wedding coordinator at mag-asikaso ng kasal nila ni Irish. During sunset ay kinasal ang dalawa. Congratulations! I'm happy for the both of you. Nakangiting pagbati ni Cassandra sa kanila pagkatapos ng kasal. Thank you. Maipapakilala pala ako sa'yo, si Aidan, best friend ko. Pakilala ni Irish sa kaibigan. Hi, it's nice to finally meet you. Nakangiting nilahad ni Cassandra ang kamay nito. Nahihiya naman yung tinanggap ni Aidan. Same here. Huy, huwag kang magpanggap dyan, hindi ka ganyan. Panunokso niya sa kaibigan.
Mukhang nakahanap na siya ng katapat niya, honey. Segunda ni Antonio na nakaakbay sa kanya. Mukha nga. Trip niyo ako Napakamot na lang ito sa ulo. Nagkatawanan tuloy sila. Maya-maya ay ang mga magulang naman nila ang bumati sa kanila. Congratulations again mga anak. Masaya ako para sa inyo. Wika ni Mrs. Pascua. Niyakap nito si Irish at ang anak. Pagkatapos ng mga nangyari ay kayo pa rin pala yung para sa isa't isa. Saad naman ni Mrs. Diaz. Opo, Mama. Nasapo ni Irish ang bibig nang makaramdam ng pagsusuka. Ha? Ayos ka lang ba, anak? Tanong ng ina niya. Excuse me po. Nagmamadaling tumakbo si Irish sa malapit na restroom. Mukhang magkakaapo na kami, Good job, anak. Tinapik ni Mr. Pascua ang balikat ni Antonio. Congrats, bro. Bati naman ni Atlas sa kaibigan. Salamat, everyone. Hindi ko akalain na sharpshooter ako. Sabi ni Antonio na nauwi sa tawanan ng lahat. Pagbalik sa Maynila ay agad na nagpunta sa OB ang mag-asawa at nakumpirma nila na nagdadalang tao nga si Irish. Sobrang saya ko. Thank you, Irish. Dati, ikaw ang naging ilaw ko nung madilim yung mundo ko. Ngayon naman, lalong magiging maliwanag yung buhay ko kasi magkakaanak na tayo. Masayang wika ni Antonio habang yakap ang asawang nagmamasa ng gagawin itong pastry. Thank you din, kasi tinulungan mo kong maabot yung pangarap ko. Dati, ikaw ang inspirasyon ko sa pag-aaral. Ngayon, tinulungan mo kong magkaroon ng pangarap kong bake shop. I love you so much, Antonio. Hinalikan ni Irish ang pisngi ng asawa. I love you so much more, mahal ko. Napapikit siya ng halikan siya nito sa noo. Nakangiting ipinagpatuloy niya ang pagmamasa ng harina habang nakayakap sa likuran niya ang asawa. Sinuportahan ni Antonio ang pagpapatakbo ni Irish sa bake shop habang bumubuo sila ng pamilya. Mula sa isang kontrata, ay nauwi ang dalawa sa isang masaya na pagsasama. At dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Antonio at ni Irish. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon.